Nga kini pare mga pamilya gyud sa amahan ni Mrs. Siya gyud ang naay parente diri pero dili pud ay kumadihado. Kay daghan ang mga kilya diri. So nagkita may ganiha tong player ganiha maayo pong dula. Murag amo gyud nga lahi. Taga Sitio Tisoy daw daghan kuno diha. Naay kilya diri nga nagtambong karong gabi Nah, wa ginag-isa, murag maulawan ta ni. Sige lang Brad, ingna ang mga parente nako dito. Okay, nagkita mi diri gani ha, ako gitan-aw. Tama gyud pagka-apeliduha. Maayo pareha gyud QUILLA. Mao gyud na ang apelyido. So, kana sa bahin sa akong mama. Kagabi ato na sinati ang usa ka eksperyensya sa babayi nga dili basta-basta yang eksperyensya. O katong babae wala ginganlan sa Biblia pero sumala pa sa mga scholars mga kaigsunan ang babae mauto siya si Maria Magdalena. Katong dautan nga babae nga gibag-o ni Ginoong Hesus og milakaw siya nga wala na gyud nagpakasala pag-usab. Kinsa ang karon lang ni abot? Karon lang gyud. Wala sila kagabi So, ubay-ubay, no? Ubay-ubay. Pero salamat. I hope nga pabilin mo taman sa Sabado. So, daghan-daghan pa ta nga mga kasinatian nining tibuok semana. Unya sa matag gabi nagauswag ang atong regalo, naga-improve. Karon natay bugas, napatay plato, napatay pangsudan. Nakoy dala nga tuna nga gikan sa Jinsan. Kanang tuna dili dagko man na, di man nato madala ang dako, so katong sa lata lang. Ang importante tuna man gyapon na. Oh, gikan gina didto nagigama. Dito nagigama, at least makatilaw pod mo o unsay lami sa tuna sa Jinsan. So tingali kaning atong numero basig maabot ni, no? Ato lang sulayan. Pero kung dili daghan mang tinapad tos palengke, maumaor na sila. Okay. Karong gabi ato tun-an ang usa ka suhito mga igsunan nga nagaluhan ang kasinatian sa tawo nga gisudlan sa demonyo. Nakakita na mo anang tao, mga igsunan, nga gisudlan sa dautan nga espiritu? No? Naman na, di naman na kayo tago, kana common naman kayo ng mga panghitabo. But anyway, karong gabi, tanaw na to kung unsa ang kasinatian ining tao ngadto kang Ginoong Hesus og nabag-o ba ang tao unsa iyang kinabuhi sa diha nga nasinati si Ginoong Hesus og ang sunod sa iyang kinabuhi. Ugma sa gabi no, nata diri mga dapiton diri nga mga magtiayon. Murag sige. Okay. Kay ngo ni Mrs. kinsa kuno tong magtiayon nga gusto gyud nga mo kanang mukis sa iyang asawa. At least nagigugmaay pag yun ba? Oh. Sige Brad, sulaye daw. Ali mo dire kay pasultion nato si brother kung unsa gyud ang iyang pakigsaad sa iyang asawa. No? Sige daw, kinsay mo gusto nako tong atong mga amigo. Ikaw, brother. Kaning tambok mo na akong paborito. Alika, kay sa una, ako ang pinakadako nga bata sa among barangay. Mao nang akong angga si Taba. Kaya nga ako'y pinakadako. Dako gid ko as in, mas dako pa ko sa imong lawas. 5 ko katuig. Ali dire, kamo duha. Ali. Ay sorry. Ali kay bunya manuhan na to, pastor. Kuhae og bugas, isa ka plato og tuna. Kay dalon nato ni ato ning okay.
In fairness, no, in fairness, guwapa gyud si sister. Ambot gitiunan tingali ni brother. Okay no? O na walay naka-live ta sa ABS-CBN. Okay, gipatungaan man nimong mag-asawa na unsa man ka. Ayaw ka diha. Okay. Okay, microphone. Kay seminar magunay ato. Pila na mo katuig sa inyong kaminyoon? Microphone. Wala na on. Okay. Sige. Pila na mo katuig? 12 katuig. Pila na inyong anak? 2. Pila pod ka adlaw ba, bulan, tuig nga nanguyab si brother sa imo sister? Unsay pangalan nimo, Brad? Busway. Ha? Busway. Okay. Jo lang. Ikaw sister, pangalan? Mary Jane. Okay, Jane. Okay, Jo. Jane. Pila gyud siya kabulan nga nanguyab unya imong gisugot? Anay pa microphone. Napa microphone ay tagsa ta. Okay, naay mo ha. Pila gyud kabulan? Wala yung kabot og bulan. Ha? Duda na ko ani mura gitiunan ni Jojo ba? Jo mura gitiunan ni mo nig pistola. Pila na inyong anak? Duha. Okay. Pila na mo katuig nga nagkuyog hangtod karon? 12 katuig. 12. So Jo, sa 12 katuig daghan nga mga problema, nay mga problema, di ba? Siguro una kawadon pag-eskwela sa mga bata, problema. Pero hangtod karon nagpadayon mo nga magtiayon. Unsa gyud ang imong isulti sa imong asawa? Unsa ang imong pakigsaad sa imong asawa? Unsay tawag nimo sa iya? Genra man. Genra. Okay, dili nga genra, gin gyud. Okay. Sige daw. Okay. Ato paminawan magaigsunan ang pagsinaaray ni Jo og ni Jane. Okay, Jane. Okay, Jo. Tapos Jane, imong gihapon tubagon. Unsa gihapon ang imong commitment sa imong bana? Sige, Jo. Jane, anak. Sugod ka, Jane. Jane, hantod ka sa magpabiling ka pong ko, hantod sa akong kamatayon. Okay. Sige. Hinautod lang sa akong pagka-Seventh Adventist, hinaut nga madala ka na ko. Hoy! Amen. So Adventist di ka, si sister dili, si Jane. Ang inyong mga anak? Dili pon. Okay. Gilang, magstorya ta na. Sige Jane, kung sa imong ikasulti sa imong bana. Murag chancing, murag na ni plano. Dili man mi kon anak sister kay kabalo man mi anak kanang ing anak nanay plano. Sige Jo, swerte ka Jo. Sige Jen. Sige Jen, unsa imong sulti? Sige na kay gabi na biya. Basig saban kapitan ron dugay ni. Sige. Ay nauto nga ato sa akong pagkakuan, magpabilin na po kasong kiliran o mukuyo ka sa akong sa saktong sa tong Ginoo ba, sa tong buluhaton. Okay. Sige, Jo. Og asa ka wang adto pod mi sa imong mga anak. Okay, kanindot. Okay, picture. Okay, picture. Ari, kuha na tong microphone. Ayaw sa muksamok lagi dire. Okay, picture. Okay, ato gyud nga saksihan ang pakigsaad nga kiss ni Jojo kang Jane. Okay. Kiss gyud, ayaw sa aping Jo ha. Sa lips gyud. Okay, sige. Light, video, light, camera, action sa Jo, grabe nga. Ayaw. Okay, light, camera, action. Okay, grabe. Okay. Hatagi sila. Grabe. Haya, oy. Nay bugas, nay plato, nay sudan, kutsaran lay kulang. Wala magi kompleto ni pastor. Sige lang, kutsara. Okay, daghang salamat. Palakpakan na to si Jojo o si Jane.
Mao ni ang sikreto sa pag-asawahay mga kaigsunan. Nga bisan pa daghan kaayong mga pagsulay, mga kaagi, eksperyensya, kawadon, unsa pa diha, ang importante nagpadayon ang pag-asawahay. Ingon pa sa usa ka author, ingon niya, marriage is like a violin. Nakakita mo sa violin, kakaila mo ana, violin ba? Kanang inatugtog, ingon niya dito sa author, when the music stops, kung ang sonata kuno moondang, ang tunog sa violin moondang, but the strings are still attached. Sa ato pa, bisan pa, magputi ang buhok mo tay. May ganimo kay may buhok ka pa. Uban dia, wala na'y buhok. Nag-helmet na lang kanunay. Bisan pa nga atong buhok mawala, magputi, apan ang pagtinagdanay ang relasyon sa asawa ug bana dili gid pwede putlon. Mao nang ingon dito, the strings are still attached. So, gatapad pa mo tay? Nanay, gatapad pa mo magdulog? Maghigda? Ha? Okay. Murag nagplano ni. Okay. Direta sa atong una nga suhito. Tanaw na to og unsa ang kahimtang sa tawo nga gisudlan sa demonyo. Ha? Tingali, naana mo'y background ani, kung unsa ang iyang kahimtang, unsa iyang kinaiya. Ingon dire, ang tawo nagapuyo sa mga lubnganan, tua sa sementeryo. Nain mga tao diri nga nagapuyo sa sementeryo kanang daghan dito sa amo kanang mga pigado na gyud. Dito nagpuyo sementeryo. Wa may balay, may to sementeryo kay walay disturbo. No? Mingaw kayo. So kining tawana murag maingon nato nga dili normal magkaigsunan tungod kay nagpuyo siya dito sa sementeryo. Kinsa man bidiri karon nga nagpuyo sa sementeryo. Tingali bisan pag pigado ta, krisis, wa tay kwarta, wa tay balay pero di gyud ta mupuyo sa sementeryo. Bahala na diri ta sa gym matulog, dili ta magpuyo sa sementeryo. Unsay sunod mga kaigsunan? Ang sunod, nag-inusara ang tao. Unsa pa yun? Gisalikwais kadaghanan tungod sa iyang kahimtang, tungod sa iyang kalaki nga samukan kayo. Unsa pa yun? Gigapos siya sa kadina, apan tungod kusgan ang tao. Gigapos. Grabe nga tao. Dili mapugngan mga kaigsunan, onya, gihasol kanunay ang tao. Murag, dili kapahulay ang tao. Tinuod nga dito sa nagpuyo sementeryo, pero tingali ang tao wala pud natulog kay nganuman tungod gihasol siya kay nasudlan siya sa demonyo. Gani tanaw nato mga kaigsunan. Unsa man ang kausaban sa lalaki o katong tawo nga nasinati ni Ginoong Hesus mga kaigsunan. Bersikulo 15 Marcos 5 nagingon, og nagadto sila kang Hesus. Og ang ilang nakita mga kaigsunan ang kaniadto nga tawo nga giyawaan nga naglingkod didto. Hoy, nakitaan sa mga tawo nga katong gisudlan sa demonyo, katong magpuyo ngadto sa mga lubnganan, o katong saba kayo misyagit matagabi, wala na didto. Tuanas ti ila ni Ginoong Hesus kay nganuman, uy, nausab ang tawo mga kaigsunan, og ang tawo nga may legion o demonyo nga nagsinina na og maayo, nagpamuot og sila nangalisang. Wala na. Ang tawo nakalungslib, nakaniktay na, nakapagupit na, nakapanudlay na, ang sinina, bago na, nakapantalon, nakasapatos na, ug nalisang ang mga tao. Unsa ang nahitabo sa tao? Kuyawan, no? Unya ingon ri, nagsulob og naana siya sa husto nga panghuna-huna. Sa ato pa ganiha, abnormal siya, misyagit, midagan, ug unsa pa diha, pero karon normal na siya mga kaigsunan.
Nan kay normal na siya, ingon dito, ang tao naglingkod sa tiilan ni Ginoong Hesus. Kuyawa, no? Magic, Jo, ang imong asawa, wala pa nag-uban sa imong pagsimba, ha? Tanawa ho, gimagic sa Ginoo ang tawo nga tuas ti isa, duwa sa lubnganan nagpuyo, tuwa gisudlan sa demonyo, pero gimagic sa Ginoo karon naa na sa tiilan ni Ginoong Hesus. Tingali nagkalailahi atong eksperyensya mga igsunan. Tanawon nato ang bag-ong misyon sa lalaki. Tanawon nato mga igsunan. Sa diha nga nagsaka na si Kristo sa barko, sa baruto, sa bangka, kay moadto sa dito spikas lawod or spikas nga isla, iyon dire, og sa nagsaka na si Jesus sa sakayan. Ang tawo nga kaniadto giyawaan, katong giyawaan nga tawo, nangamuyo kaniya nga unta makakuyog siya kang Jesus. Okay no? Ang tao nga naayo mga kaigsunan, ingon siya, oy, maestro, Ginoo, muadto ka diay dito San Carlos, muuban ko. Oy, motabok diay Castulido, muuban ko. Ang pangutana, ngano nga ang tao gusto muuban kay Kristo? Ha? Kinsay makatubag? Ay, nakalimot daay ko, Jo. Naadi ko gidala pagid sa imo. Nga kuan di ay, sorry. Na ako ikuan diri. Okay, Jo, palapit diri anay. Palapit anay. Nakapay pang sudan diri. Okay. Tama day, nakalimot ko. Sorry kayo. Okay. Ari Jo, pang sudan. Okay. Okay. Ang pangutana karon, ngano nga ang tawo gusto mo kuyog kay Ginoong Hesus sa diha nga naayo na siya. Naayo na siya. Pwede na siya mauli kay naayo na siya. Pero ingon sa dimo sa katong tawo, koy, maestro, mukuyog ko sa Toledo, muadto na kag Toledo, muadto kog Toledo, mukuyog ko. Sige daw. Kamo daw bi-analyze. Ngano nga gusto siya mukuyog kay Ginoong Hesus? Sige, brother. Tubaga. Ngano nga gusto siya mukuyog kay Ginoong Hesus? Sister, ikaw. Sa kanig, ganihan, nasudlan sa demonyo, unya, giayo siya ni Ginoong Hesus, unya, sa diya nga moayo na siya, gusto siya mukuyog kay Ginoong Hesus? Unsay rason? Dili na siya gusto nga mag-inusara o Dili na siya gusto nga. nga masudlan sa yawa. Okay. Grabe. Nakadawat ka na bugas gabi, wala pa? Wala. Pastor, ikaw na bahala na. Tagae. Ang pinakarason ngano nga mukuyog sa Kristo kay Kristo, kay mulabang si Kristo sa pikas nga dapit, tungod kay dili gusto sa tawo nga masiguro ang iyang kinabuhi kay Kristo. Kay kung naang tawo kay Kristo, dili na masudlan sa demonyo. Makaingon ta nga ang tawo murag may pagkabulanon. Tagay. Kato gaya punto imong gipanghatag. Sigurista kayong tao ba? Sigurista kayo? Tanaw na to kung sa itubag ni Kristo. Sige daw. Sa dili pa na ako i-plus ang next slide. Kinsa ang makatubag. Kay tagaan na to. Ingon si Kristo matao. Gusto siya mukuyog. Ngadto kang Kristo. Gusto siya mukuyog kay nga naman. Dili na siya gusto nga masudlan pa sa demonyo. Dili na siya gusto nga mobalik pa mo puyo dito sa lubnganan. Dili na siya gusto nga magkinabuhi sama sa tao nga walay direksyon ang kinabuhi. Mga kaigsunan, unsay tubag ni Kristo? Apa niyon dire? Siya wala mutugot og miingon kaniya, pumauli ka sa imong balay, ngadto sa imong kahigalaan. Oy! O sa ingon ni Kristo, ayaw do. Muuban ka sa ako. Uy, tamo okay, unta na. Pero ayaw. Ayaw kag uban.
Instead, balik ka dito sa San Carlos, kay dito taga San Carlos man ka, unya, ingon niya dire, og isugilon mo kanila, unsa kadako ang gihimo sa Ginoo alang kanimo, og giunsan niya ang pagkaluoy kanimo. Igsuon, higala, karon nga gabi, mo pauli ta. Kung na kay silingan sayo sa kabuntagon, sayo pa, dadig kape, istorya didto, mag-istorya mo didto, ingna, brother, sister, nindot kayo among natun-an kagabi. Og ang ako natun-an kagabi, ako isugilon kanimo karon. Mauni ang implikasyon, mga kaigsunan, karon sa ato nga suhito, unya, versikulo 20, og milakaw siya, og didto sa Decapolis, misugod siya sa pagpanugilon. The word Decapolis, mga kaigsunan, is equivalent to 10 cities. Napulo ka mga syudad. Deres pastor na assign deres Calatrava, napoy duha ka pastor nato na assign San Carlos. Pero ingon dire kaning tawo nga gisudlan sa demonyo sa diha nga naayo siya, nabag-o siya, pinaagi kay Kristo, mga kaigsunan, nisuroy nilakaw ngadto sa napulo ka mga syudad. Unya iyang giwalihan ang napulo ka mga syudad. Kaya nyo na? Napulo ka syudad. Wa magani gingon diri nga gitagaan siya motor, gitagaan siya sakyanan kay nagminsay. Wala apa ningon diri, og milakaw siya didto sa Decapolis, napulo ka mga syudad, og misugod siya sa pagpanugilon. Kung unsa kadako ang gihimo ni Jesus alang kaniya, og mahitungod, og nahitingala ang tanan, mga kaigsoon. Grabe. Permero, nahadlok ang mga tao. Permero, nalisang ang mga tao. Tungod kining tao nga nayawaan, mga kaigsunan, apan karon nalisang sila kay ang porma sa tao na usab na, dili na siya gisudlas demonyo, dili na siya makadlukan, mga kaigsunan, kundili ang tao na bag-o na unya nagmensahe na sa pulong sa Ginoo. Mga kaigsunan, nagkalailahi ang atong eksperyensya sa kinabuhi. Nagkalailahi ang ato nga mga hagit sa kinabuhi. Apan, mga kaigsunan, ato inumduman, bisan pa unsa kadautan ang tawo, bisan pa unsa ang atong kasinatian, atubangan sa tawo ug sa Ginoo, apan, mga kaigsunan, ato inumduman nga si Ginoong Hesus gamhanan kaayo nga mubag-o sa ato tagsa ka mga kinabuhi. Mopauli ta karong gabi, mga kaigsunan, nga nabag-o tang tanan. Do nga wala tagisudlan og demonyo, pero daghan ang mga problema sa atong kinabuhi nga usahay dili na nato masulbad kay hala wala na tay mahimo. Apan, mga kaigsunan, ang sikreto lang sa tawo nga nasudlas demonyo, niduol siya kang Ginoong Hesus, nilingkod sa tiilan ni Ginoong Hesus, og ang tawo na bag-o, mga kaigsunan. Kung ang tawo na bag-o, kung ang tawo nga dautan na bag-o, kung ang tawo nga gasudlan sa demonyo na bag-o, tungod kay nasinati niya si Ginoong Hesus, mga kaigsunan, walay rason nga dili kita bag-uhon sa atong Ginoo nga mao si Ginoong Hesus. Kung inyo karon handom nga mabag-o sa atong kinabuhi, sa imo o sa akong kinabuhi, mga kaigsunan, pwede ba nyo ipakita pinagis pagtindog? Magaymo ako sa pinasay nga pagampo karong gabi, mga kaigsunan. Salamat. Salamat, mga kaigsunan, tungod kay ang pagbag-o sa tawo wala ni lungtad og pila ka bulan, pila ka tuig, minutos lang na bag-o ang tawo. Ingana kagamhanan ang atong Ginoo, mga kaigsunan, nga si Ginoong Hesus. Gani ako nagahinaot gikan diri
Mupauli ta sa atong tagsa ka mga dapit. Dili nato kalimtan nga isugilon ang atong kinabuhi, mga kaigsunan, ngadto sa uban nga mga tao. Nga tingali wala pa ni sinati si Kristo. Tingali wala pa nakaila kay Kristo. Apan karong gabi ato ni ilhan si Ginoong Hesus. O kining Ginoong Hesus, Ginoo nga ato ni ilhan, ato isugilon sa uban. Bahala na bisag diri lang sa tibuok lungsod sa Calatrava. Di na ta moadto dito sa uban. Apan magisunan, ato isugilon kung unsa kadako ang gugma sa ato nga Ginoo. Salamat sa inyong pagtubag. Salamat sa inyong pagbarog. Ang inyong pagbarog karon mao ning ilanan nga kitang tanan mitugyan kita sa atong Ginoo aron sa tanang panahon walay dautan nga mosulod sa atong kinabuhi tungod na ata kanunay sa tiilan sa atong Ginoo. Magambo kita. Ginoong Dios, salamat sa mga kasinitian, sa mga katawhan sa unang panahon. Nga diin, amo nahibalag, amo nakatunan ang mga leksyon. Gani Ginoong Dios, salamat nga bisan pa unsa kadautan ang tawo, unsa kami ka makasasala sa imong atubangan. Apan salamat nga pinaagi sa imong gahom, pinaagi sa imong grasya, pinaagi sa imong kaluoy, nabag-o kami. Gani karon nagabarog kami sa imong atubangan. O kami nangamuyo, Ginoong Dios, nga bag-on nimo kami. O sa amo nga pagpamauli, among dakong handom, nga amo isugilon ang nahitabo sa among kinabuhi, ang kabag-uhan sa among kinabuhi, nga amo naangkon gikan kanimo. Salamat Ginoong Dios nga ikaw nagatubag sa amo pagampo. Salamat nga kanunay magkinabuhi kami nga uyon sa kinabuhi ni Kristo. Salamat nga kanunay magkinabuhi kami uban ni Kristo gikan karon og hangtod na sa walay katapusan. Kaya mo gitugyan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Daghang salamat. Balik tas paglingkod.